Ayan, natatanaw na po natin ang ating Consi, Ryan Enriquez! Nandiyan na rin po at dumadating ng ating Vice Mayor, Dodot Jaworski! Kalma lang po tayo, ha? Pagkatapos po ng ating caucus, makakapagpa-picture po tayo sa buong gilid ng Pasig. Ayan, maaari na po tayong bumalik sa ating mga pag-upo. At sa ilang saglit lamang po ay mag-uumpisa na po tayo. Salamat po. Pwede naman din. Ayan, muli po isang magandang umaga po sa ating lahat, manggahan. Mag-uumpisa na po tayo sa ating caucus ngayong umagang ito. Maaari na po tayong maupo para mapakinggan po natin ang mga konsehal na bumubuo sa Distrito 2. Andyan na rin po ang ating Consi Warren Inocencio. Ayan, muli po isang magandang umaga po sa ating lahat. Mag-uumpisa na po tayo ng ating caucus ngayong umagang ito. At ang una ko pong ipapakilala sa inyo, miyembro ng 11th Sanggunian, Committee Chairperson ng Appropriation, Waste and Means, kampiyon natin sa transparent na pananalapi ng lokal na pamahalaan. Ang number 14 sa ating mga balota, Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Consi Maru Martire. Inyo na pong napagdesisyonan, pero ang importante, yung desisyon po na yan, hindi lang po basta puso, kundi may halong isip din po. At isa pa po, ang laya na bitbit natin na wala na pong takutan dito po sa lungsod ng Pasig. Wala na pong takutan para sa malayang gobyerno, para sa isang pamahalaan na nakabukas, para sa isang pondo ng taong bayan na pagmamayari ng bawat Pasigenyo at hindi po ng mga politiko. Dahil lahat naman po ng natatanggap natin, kahit ano pa pong benepisyo yan, galing po yan sa ating lahat at wala po tayong utang na loob kahit kanino. At Barangay Manggahan, tama naman po kahit saang sulok tayo ng mundo magpunta. Wala naman pong perpektong gobyerno, di ba? I-acknowledge po natin, nandito na rin po ang ating Consi Cap, Kin Cruz! Nandito na rin po ang ating Vice Mayor, Dodot Jaworski! Makikiraan lang po, iusod lang po natin yung tent.
Margaret. Pakikisuyo na po. Ayan, nandito na po ang ating Mayor, Vico Soto! Ayan, mamaya po, pagkatapos po ng ating caucus, makakapagpa-picture po tayo sa ating Mayor, Vico Soto. Ayan, inanyayahan po ang bawat isa. Maaari na po tayong bumalik sa ating mga upuan. At pagpapatuloy po ni Consi Maru Martires. Uli po Consi Maru Martires! Maraming salamat po. Barangay Manggahan, mag-ingay! At syempre, hindi ko naman uulitin lahat. Nais ko na lang kayong pasalamatan at papaalalahanan. Ano yung mga number na binanggit ko kanina? Ano pong ibig sabihin? At syempre, isa pong pagpupugay rin sa ating punong barangay, Captain Cruz. Palakpakan naman po natin. At paalala lang rin po, meron rin po isang konsehal na nakikiusap, number 14 po, sa inyong mga balota. Ang pinagsamang pag-asa at pagmamahal. Councilor Maru Martires po, Barangay Manggahan. Straight Giting ng Pasig po tayo. Mabuhay po kayo lahat. Muling iboto ang number 14 sa balota, Councilor Maru Martires. Ang susunod po natin, City Council Committee Chair ng Infrastructure at Disaster Resilience. Kampiyon natin sa pagbuo ng mas matatag na pamayanan. Giting ng Pasig, palakpakan po natin, Consi Engineer Noel Boboy Agustin! Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Pero gusto ko magbigay-pugay sa ating Consi Captain Cruz, kay Kagawad Joe, Kagawad Albert, Kagawad Sedi, Kagawad Tanmar. Asan yung isang girlfriend ko, si Kagawad Grace? Wala pa, darating naman. Okay, good. Barangay Manggahan, kamusta na kayo? Asan yung mga senior dito? Naku naman! Mas mainit pa kayo sa araw! Maraming salamat sa napakainit at napakasarap na inyong pagtanggap sa buong giting ng Pasig. Maraming salamat. At kukunin ko na rin yung pagkakataon magpasalamat sa inyo dahil noong 2022 po, ako po'y ginawa ninyong konsehal. Maraming salamat po. Ano po, vote straight Giting Pasig, Giting ng Pasig po tayo. Mabuhay po tayo mga Pasigenyo, mabuhay ang lungsod Pasig, and God bless us all po. Maraming salamat. Oh! Ako po ba'y kilala niyo ba? Anong pangalan ko? Ryan! Ayun. Si Consi Warren Inocencio, kilala niyo pa ba? Noong 2022, yung tawa nyo na yan, diyan kami natalo ni Ryan. Iyak kami ng iyak. Hoy, sana tulungan nyo na kami ha. Vote straight tayo ha. Vote straight. Ha? Number 13 sa balota, Warren Inocencio. Magandang umaga po sa ating lahat. Ating iboto ang number 13 sa balota, Councilor Warren Inocencio, Barangay Manggahan. Ang nagre-release ng pondo po ngayon, alam nyo kung sino, hindi na po kami. Ang CSWD na. CSWD, social welfare na po naglalabas ng pera para po walang tukso sa aming mga politiko. Pangalawa, alam nyo ba yung Pogo? Ha? Alam nyo yung Pogo? Okay. Ang Pogo, nung member ng Giting ng Pasig. Ang mga sumuporta lang po nito ay ang mga magigiting natin membro ng Giting ng Pasig.
Dahil po dyan, magandang umaga, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Muling iboto ang number 1 sa balota, Congressman Roman Romulo, Barangay Manggahan. Palakpakan po natin ang ating kapitan, Kapitan Kim Cruz. Hello. Yan, magandang umaga, Barangay Manggahan. Hindi po ako kandidato, baka maiboto. Pero gaya ho ninyo, ako po ay tumitindig simula pa ho kay Mayor Vico Soto. Naaalala ko unang araw ni Mayor Vico Soto. Alam ho ba ninyo kung ano ang unang pinirmahan ho niya? Action. Kasama po namin si Bombet, si Lisa, at si Joe Impesta. Asan si Joe Impesta? Nasa tindahan. Sila ho yung mga kasama ho namin. Pumunta kami sa unang araw ni Mayor Vico Soto para ho ilapit na alisin ang compounded interest dito ho sa housing, sa mga BRIS. Alam niyo ho yung mga naging resulta nun? Inalis na ho yung compounded interest, pwede na ho magbayad utay-utay doon sa mga utang ho ng ating mga pabahay. Dahil bakit ginawa ho yun? Dahil yung siklo nung pagpapaalis, dahil hindi tumatanggap ng utay-utay na bayad, babalik na naman, mawawala naman ang pabahay. Isa na naman sa magiging problema natin yung patungkol doon sa mga inaalis at pinapababa dito sa ating houses. Tinanggal yun ni Mayor Vico Soto dahil nararamdaman niya ang sitwasyon ninyo. Alam niyo kung ano yung pangalawang pinirmahan niya? Yung right of way ng Meralco dito sa Villa Crucis, kung saan sa haba ng panahon, hindi napapansin yung patungkol sa pagpapakuryente niyan. Katuwang natin ang ating engineer, Buboy Agustin, sa pagpapakuryente niyan. Ang dami natin natulungan, hindi lang yung movement natin dito sa Barangay Manggahan, patungkol dun sa compounded interest, nag-umpisa sa Manggahan, nagpalaganap sa lahat ng mga pabahay sa buong Pasig. Yung patungkol sa issue ng kuryente dito sa Villa Crucis, na tingnan rin natin yung mga ibang lugar sa Pasig na wala pa rin kuryente. At nagpapasalamat tayo dahil nagkaroon tayo ng Mayor Vico Soto na mayor natin. Natitindigan natin sa anumang laban na kanyang sasamahan dahil naniniwala tayo na hindi lang ho binabago niya ang sistema ng paggogobyerno sa Pasig, kundi binabago rin niya ho ang sistema ng paggogobyerno sa buong bansa ng Pilipinas. At masaya po akong ipakilala ho sa inyo at tindigan natin ang susunod ho nating mayor, ang mahal nating mayor, ang mahusay na mayor, Mayor Vico Soto. Barangay Manggahan, magandang umaga sa ating lahat! Yung mga nandito po sa bandang kanan, gising na gising po ba tayo? Okay lang po ba kayo dyan? Yung mga kasama tayo sa upper box, nakikinig din po sila. Okay. Yung mga nakatayo po dyan sa likod, ayos pa ba kayo? Nandito po sa kaliwa. Kung nakaupo, okay lang po kayo. Mainit na po ba mga ulo ninyo? Bukasa na mga tayo. Yung mga nandito sa tent, ayos lang ba kayo? Maraming salamat po sa napakainit na pagtanggap sa meeting ng Pasig. Pati pala mga taga-Somerset, nandito. Meron po ba dito taga Villa Crucis? Under negotiation na po yung lupa natin ha, puto sa 10 lote. Yung may-ari, kausap na po natin. Binitulungan din tayo syempre ni Captain si Indiana. Pero sa susunod na po natin mag-usapan. Alam niyo, halina habang nagsasalita po si Congressman, hindi ko maiwasan mag-flashback ng konti pabalik sa 2019. Alam niyo po, noong 2019, gusto sana namin mag-meeting dito sa loob ng BRIS. Alam niyo po sabi sa amin, bawal daw. Naalala niyo po yun? Kayo po yung nagsabing bawal. Hindi kayo. Pero hindi rin natin masisi yung mga nagsabing bawal. Mga officials, di naman natin sila inaaway. Kasi yun talaga yung kultura nun eh.
Yun talaga yung sistema nun, di ba? Ang umiiral nun, takutan, palakasan, ipitan. Yan ang uso nun. At yan yung naging inspirasyon din natin at motivasyon para lumaban para sa pagbabago sa lungsod ng Pasig. Fast forward, 2025 na po ngayon. Inayawan na natin itong pakalakasan, takutan, ipitan. Malaya po tayo ngayon sa lungsod ng Pasig. Ngayon, pag kami bumisita dito, walang problema. Pero kahit kalaban po namin bumisita, wala din pong problema, walang nangiipit, walang nagsasabi na bawal. Binago natin ang kultura at paggugobyerno sa lungsod ng Pasig. Ngayon kami pa nga una magsasabi, pag dumating ang aming katunggali, pag may dumating dito na hindi namin kasama, welcome pa rin po natin sila. Pag kinamayan po tayo, huwag nating bastusin, kamayan po natin sila. Ang mga Pasigenyo, magalang. Ang Pasigenyo, mabait. Huwag lang natin ituto. Pero huwag nating bastusin. Ang layo na po ng narating natin bilang isang lungsod. Ang layo na po. Kanina, nabanggit yung pamasungan doon po natin. Alam naman natin kung paano yung sistema doon. Pag malapit ka sa kusina, mas marami kang mas maganda yung matatanggap ng kung samahan ninyo. Pero ano pong ginawa natin? Ang ginawa natin, sabi nga ni Consi Warren, binibigyan na natin ngayon all, hindi lang yung ilan. Ayaw nating nakakarinig ng Pasigenyo na nagsasabi ng sana all. Gusto natin ang sinisigaw ng Pasigenyo, meron all. Ganyan tayo sa Pasig. Meron po ba ditong senior? Kasi marami akong pwedeng pag-usapan. Marami tayo pwedeng banggitin na programa. Mga konsyel natin, nagbanggit yung si Vice Mayor Dodo, daming na ikwento tungkol sa mga, hindi lang pagbabago, kundi sa mga programa, expansion ng mga lumang proyekto, ng serbisyo, pati sa ospital, di ba? Nilalakihan natin ngayon yung isang ospital, dinoble natin yung bed capacity ng pangalawang ospital natin. Dun sa unang ospital naman, may bagong para sa puso, yung cath lab, marami pa pong iba. Yung health center natin, lahat po, inasikaso natin. Pero hindi ko naman naikukwento lahat yun ng isa-isa. Kasi kung isa-isahin natin ang programa at proyekto natin, eh baka gabihin po tayo dito. Yung mga kagablis, magsasaing pa daw kayo. Kaya iksiyan ko na lang po ang mensahe ko. Ano? Ha? Gusto nyo, hanggang gabi tayo dito. Huwag naman, may iba kaming grupang kanta. Para makapagpahinga din po kayo. Isang sektor na lang po ang babanggitin ko. Isang topic na lang. Para hindi na po masyadong marami. Sino po ba dito ulit? Taas ulit ang kamay ang mga senior. Okay, pag-usapan po natin senior high school. Meron po tayong scholarship program. Tama po ba? Naalala ko po, nung bago tayo po ng 2019, yung scholarship, sabihin na natin marami na rin yun. Yung panahon na yun, nasa 11,000 na ang scholar ng lungsod ng Pasig. Sabi, marami na yun, 11,000. Pero marami sa kanila, kinakabahan mo nung parating na kami ni Congressman. Minsan, may mga sumasalubong po sa amin, pinasabi, Vico, pasensya na, hindi kita pwedeng maiboto. Kasi scholar yung anak ko, 2019 po ito. Kinakabahan. Alam naman natin nun kung ano yung pangalan ng scholarship, di ba? Kaya noong 2019, nung nabigyan na tayo ng pagkakataon, nagpakilala tayo ngayon ng mga pagbabago. Ano po muna natin ginawa? Inayos natin yung mga requirement. Ginawa natin mas simple. Ang isa po sa tinanggal natin na requirement, yung point system. Sino po sa inyo naabutan yung point system? Naalala niyo nun, yung scholar ng Pasig, kailangan mag-attend ng katakot-takot na event. Pag may parada, kailangan sila doon mag-attendance. Pag hindi nila naabot yung points,
Hindi na sila makakasama pag renewal. Tinanggal natin yan. Bakit? Huwag na natin idamay sa politika yung mga scholar natin. At focus sila sa pag-aaral, hindi sa pag-attend ng mga event ng City Hall. Yan po yung unang ginawa natin pagbabago. Pangalawa, para sa mga tinanggal yung ibang mga requirement, gaya ng kailangan dati, botante. Ba't muli po, huwag na natin idamay sa politika ng mga scholar. Ngayon po, pag below 18, hindi na kailangan ng voters registration ng magulang. Kasi hindi naman kasalanan ng bata kung hindi nakapagparehistro, hindi nakakuha ng certification, o hindi nakaboto ng 2 beses. Hindi naman kasalanan ng bata yun. Patunayan lang na sa Pasig talaga natin ha. Pero siyempre, pag 18 pataas, meron naman tayong obligasyon, yung civic duty, yung tawagin po natin, na bumoto. Ibang usapan naman po yun. Pag 18 and above. Pero hindi tatanungin kung sino ang binoto. Hindi tatanungin kung kanino ka sa politika. Basta, yun lang po. Ginawa natin simple requirement. Pangalawa pong pagbabago na ginawa natin sa scholarship, pinalitan natin yung pangalan ng scholarship. Kasi pera yan ng taong bayan. Hindi naman nanggagaling sa bulsa ng politiko. Alam niyo po ba, noong 2019, may nagsuggest sa akin, bakit hindi mo gawing Biko Scholar? Dahil kung hindi, tapos na mga panahon na kada programa, kada proyekto ng ating pamahalaan ay project of mayor ganyan, o project of mayor gando. Ang gusto po natin, pag may nakita tayong pinagawa, may nakita tayong serbisyo ng pamahalaan, hindi natin iisipin na, wow, ang bait ni Mayor. Hindi po, tapos na tayo doon, graduate na tayo doon. Pag may nakita tayong programa, pag may nakita tayong serbisyo ng pamahalaan, pag may bagong pinatayo, ang ating gobyerno, ang iniisip na po natin ngayon, project ng Pasig City. Bilang mamamayan, kasama ako dyan, akin yan, atin to. Pangatlong ginawa natin sa scholarship, habang naglilinis tayo ng pamahalaan, umayos ang budget natin, lumaki ang income, bumaba ang korupsyon, ang daming natipid. Saan natin dadalhin yung natipid nating pondo? Mula 11,000 scholar noong 2019, sa kasalukuyan, nasa 25,000 na ang bilang ng ating scholar. Pag sinama niyo yung mga scholar natin sa technical, vocational, na-triple natin ang bilang ng mga scholar sa lungsod ng Pasig. Wala 11,000 academic scholar natin yun. Sa 25,000 kasama Pag-asa Scholarship. Pero may mga iba pa tayong scholar eh. May estudyante pa ang PLP. Scholar din naman po sila. May mga iba pa tayong mga programa. Pag pinagsama-sama yan, mahigit 30,000 po yan. Na-triple natin sa loob ng 6 na taon ang bilang ng scholar sa lungsod ng Pasig. Isang halimbawa pa lang po yun, yung scholarship pa lang po, yung tinapik ko kasi marami nagtaas ng kamay na senior high school po sila. Pero, ito na po tayo, mga kaibigan. Dito na po tayo. Yung mga pinaghirapan, yung mga pinaglaban natin na reforma at pagbabago na hindi naging madali. Hindi milyong piso pinag-uusapan natin, kundi bilyon. Pero napagtagumpayan natin at ito na ang mga bunga. Andito na po tayo mga kaibigan. Hindi na tayo liliko-liko pa. Marami tayo na pagtagumpayan mula 2019. Pero noong 2022, ang laking tulong po ng ginawa ninyo dahil binigyan niyo kami ni Congressman Roman na makasama pati sa konseho. Ang hirap po na gusto natin dumiretso pero may gustong umami pasahero na inaagaw yung manibela gustong bumili. Kailangan buo po tayo. Yung mga kasama natin sa giting ng Pasig, di naman po dahil close kami dati o kaibigan, hindi po. Yung mga kaibigan na ako sa kabila, pero ay magkaibigan kami, pag nagkasalubong kami, magbabatian kami. Pwedeng magbiruan, pwedeng magkwentuhan, pero pagdating sa trabaho, ang hirap kasama nang hindi mo kapareho sa prinsipyo. Gusto natin maglinis ng pamahalaan, gusto natin tapat na pamahala. Tapos may maririnig ka, humihingi ng kickback sa kontraktor, nilalakad nun yung togo. Wala nang pwesto sa ating pamahalaan para sa mga ganung klaseng opisyalis.
Piliin natin ang mga tao na kapareho natin sa prinsipyo at naniniwala sa direksyon na pinupuntahan natin, naniniwala sa direksyon na tinatahak natin bilang isang lungsod. Yan po mga kasama natin sa Giting ng Pasig. Sa ating congressman, nabasa niyo naman po kanyang pamaypay. Kung baka hindi niyo po po nabasa kasi mainit na mamaypay po kayo. Mamaya basahin po ninyo pag nasa mga bahay na po kayo. Ngayon, ito po yung congressman natin, talagang nagtatrabaho. Kita niyo po kung gaano karaming nakalista dyan. Maraming salamat po. Buti nga, hindi pa ganun kainit eh. Ang congressman po natin, pasangga natin mula 2019. Marami sa mga ginawa natin, no? Sabihin natin, halos lahat ang ginawa natin mula 2019, yung pagbabagong tinindigan po natin, pinaglaban natin, hindi naging posible kung hindi natin sa kasama mula 2019. Congressman Roman Romulo. Pero mula 2022, binigyan niyo rin kami ng kasama na matitibay at kaprinsipyo din natin sa konseho. Siyempre, yan nangunguna po, ang tagapangasiwa ng ating City Council, wala na pong iba kundi ang Vice Mayor. Proud tayo ngayon sa ating Vice Mayor. Marami akong magandang pwedeng sabihin, pero dalawang bagay na lang. Una, professional. Hindi pala absent, hindi pala late. Inayos yung proseso ng City Council. Alam niyo kung gaano ka-professional itong Vice Mayor natin? Kahit maaga yung meeting. 7:30 AM meeting namin. 7:29 nandun na po siya. Hindi nalilate. Alam nyo, mas importante pa doon, tapat, maayos, honest. Yan ang ating Vice Mayor Dodong Jaworski. At syempre, kailangan kasama po ang mga konsyal. Ang Vice Mayor, hindi pwedeng pumoto yan sa konseho. Kailangan po natin ng mga kasamang konsehal na kailangan natin mga konsehal na hindi tayo mapapahamak dahil sa kanila. Hindi tayo mapapahiya dahil sa kanila. Naniniwala sila dun sa gusto natin gawin bilang isang pamahalaan at bilang isang lungsod. Yung tatlong konsehal po natin, papunta na sa ikalawang termino nila. Naniniwala po ako na dito sa Barangay Manggaan, sigurado na po. Number 1 sa ating mga balota. Sandali lang, 1-4-3 kakagad kung saan mo na. Ate, advance naman eh. Salamat po. Number 1 sa ating mga balota ang tumulong para magkaroon tayo ng maayos na linya ng kuryente, Pavilla Cruces. At sa iba pang lugar, nasa 1,000 family na. Pinatulungan niya para mabigyan ng legal at ligtas. Yan ang importante, ligtas na linya ng Meralco. Councilor Buboy Agustin ang tumulong sa atin para matulungan din ang mga maliliit na negosyante mula sa market vendor hanggang sa maliliit na sari-sari store na hindi na charge ng business tax hanggang sa mga toda na wala na silang binabayaran ng prangkisa ngayon. Libre ng prangkisa ng toda. Alam niyo po ba yun? Sa tulong ni Councilor number 8, Maro Marquez. Number 8 siya nung high school sa basketball. Aminin mo, anong number mo nung high school ka? Bata pa lang ako, pinapanood ko na ito maglaro. Pero sa balota, number 14. Pero kung malito po kayo at number 8 yung una niyong na-shake, okay lang naman. Kasi sabi nga nila, pag may 1, 4, 3, 1 plus 4 plus 3, anong number? Sino pong number 8 sa mga balota ninyo? Ang daming na ito, 3 years pa lang konsehal, pero yung sa solo parent ordinance, siya tumulong sa atin para ayusin yun. Alam niyo ba, pag may mga event tayo, Araw ng Pasig, Pasko Tita, ang tumutulong din po sa atin dyan, Councilor Angelo De Leon. Yan ang sinasabi ko. At sabi nga, 1, 4, 3, ano po yun? 8. Pag sinabing I love you, ano sagot po ninyo? 1, 4, 3 plus 2, number 10 sa ating mga balota. Dating chairperson ng National Youth Commission.
Pang national na nga yung posisyon nito, naging undersecretary na po ito. Undersecretary, kung tutusin, isa na yun sa pinakamataas na posisyon sa bansa. Pero gusto niyang tumulong sa lungsod kung saan siya nakatira. Taga-Barangay de la Paz lang po siya, kapitbahay niyo lang po. Ngayon pa lang, ang dami niyang naisishare na sa akin. Hindi lang tungkol sa pakikipag-ugnayan sa national, no? Pero pati sa mga programa, sa sports, sa youth empowerment. Magiging malaking tulong po ito sa atin sa konseho. Napakabait pa. Bonus na lang yun. Napakabait. Councilor Ryan Enriquez. Siyempre, hindi po natin kakalimutan. Sa 143, meron number 1, meron number 3. Pag pinagsama, 1, 3, 13 po yan. Kasama natin na senior citizen, kahit buhang 59.5 years old lang po. Anong pangalan niya? Anong Warren Incenso? Anong pangalan niya? Anong Warren Tosino naman? Tutulong po ito sa atin para sa senior citizen, para pagandahin pa yung mga programa natin sa senior citizen. May experience din siya sa larangan ng edukasyon. Marunong siya magpatakbo ng school. Wala na pong iba. Kundi si Councilor Warren Inocencio. Okay na? Uwi na tayo? Bakit? May isa pa? Anong number? Anong number? Number 15. Sino ba yung number 15? Ano kabunda? Huwag po tayong malito ha. Alam niyo naman kung saan nanggaling yung ito, kagawad ng Barangay Medina. Maganda yung programa niya kontra malnutrition. Ako, hindi naman ako nahiya. Siya, naging kagawad. Meron po ako. Pero pag minakita tayo maganda sa barangay, okay natin, gayahin natin. Maganda yung programa niya laban sa malnutrition. First 1,000 days, wala na mas importante pa. Pag nalagpasan natin yung 1,000 days, kulang sa nutrition ng bata, habang buhay na kung dadalhin, kulang po, hindi na maabot ang buong bidensya niya. Kaya nabilib ako dito sa tao dito. Ano pong pangalan niya? Alam niyo po ba kung saan galing yung pangalan na Boy? Ano po, saan po galing yung pangalan na Boy? Tama po kayo, ang pangalan na Boy ay ang pinaghalong Buboy at Warren. Kaya po naging Boy ang kanyang pangalan. Number 15 sa ating mga balota, Boy Raimundo. Mga kasama, mga taga-barangay Manggahan, marami na po tayo napagtagumpayan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kung yung pagbabagong nasimulan na, pagtingin pa po natin. Kung anong serbisyong meron na, palawakin pa po natin. Kami sa Giting ng Pasig, hindi kami mahilig mangako. Kasi alam natin, pag malapit ng eleksyon, ang pinapangako na sa atin ng iba, langit, lupa, pati ibang planeta, pinapangako na sa atin. Pero tayo, hindi na tayo mangako pa. Hindi na maraming sabi-sabi pa, basta kung pwede, kayang gawin. Kung magandang gawin, gagawin na lang po natin. Hindi na kailangan din pangako, maraming sabi-sabi pa. Isa na lang pong tanong, mga taga-barangay Manggahan, kayo po ba sa Manggahan ay naniniwala na tayo bilang isang lungsod Pasig ay nasa tamang direksyon? Nakasabi po ng konti, naniniwala po ba tayo na nasa tamang direksyon tayo bilang isang lungsod? Mga kasama, kung tayo po ay nasa tamang direksyon, huwag na tayong bumalik dun sa mga lumang kalakaran. Yung iba kasi gusto bumalik sa mga lumang kalakaran, hayaan nyo po sila, konti lang naman po sila, mas marami po tayo. Mga kaibigan, dire-diretso lang tayo sa lungsod ng Pasig. Maraming salamat. God bless, mga Manggahan. God bless. Pasig City. Iboto ang number 4 sa balota, Mayor Vico Soto, Barangay Manggahan, Bot Street, Giting ng Pasig. Maraming salamat po. Alam po, may mga matatanda po at meron po tayong mga bata. Mag-ingat po tayo. Salamat po.
ni Mayor. Liwag lang po tayo. Salamat po. Huwag po tayo magtulakan. Pag okay na po, lipat na. Lipat na po, pag okay na.